Mayong buntag. Sa di pa nato ihatod sa Ginoo ato mga prayers mga kaigsunan, ato sa siyang i-honor sa pagpaminaw nato sa iyang mensahe. Naagihapon ta sa the book of Psalms, and we are in Psalms 22. And the title of this message mga igsoon is Jesus Grievous Crucifixion. Hisgutan diri ang crucifixion ni Christ. O ngano nga mahitabo man ni mga kaigsunan naman ni sa Book of Psalms. So, mo ni atong isgutan, no? Atong tan-awon ang mga verses ug ma-reflect nato ang nahitabo kang Christ sa nahitabo kang David. So, let's all stand, mag-ampo ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for the strength that you have given to us, O God. I pray that you will bless each and every one with strength and wisdom, and help us, O God, that we may understand your message this morning, and please use me, empower me, O God, this morning as I preach your word, O God. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. As David speaks of his suffering, he also foretells Jesus' sufferings on the cross. Samtang hisgot ni David ang iyang pag-antos mga igsoon, na prophesy pod ang umaabot nga kamatayon ni Christ. Mo ni nga di ta mahibong mga kaigsunan, ganong si David close man kaayo siya sa Ginoo. O grabe ang paggamit sa Ginoo ni David. Nga bisan sa iyang pag-antos mga igsoon, ma-reflect nato ang Savior. Ug unsay mahitabo sa atong manluluwas. So, dunay duha ka butang nga ato isgutan this morning. Number 1, the testimony. The testimony. So, both Jesus and David share two things in common. So, side by side, ato ni silang atong kahibaw naman tawag usay nitabo ni Christ. So, atong basahon ang Psalm 22 ug atong i-reflect mga kaigsunan ang naitabo ni David sa naitabo ni Christ. So letter A, they have been raised to love God. Both of them. They are raised to love God. In verse number 9 to verse number 10, ingon din sa Bible mga igsoon, but thou art he that took me out of the womb. Thou didst make me hope when I was upon my mother's breast. I was cast upon thee from the womb. Thou art my God from my mother's belly. Naapa sa tiyan, intended to love the Lord na. Sama ni Kristo nga naa sa tiyan mga igsuon, no? Hasta si John, no? John the Baptist, naglayat-layat mga ganito sa tiyan. Giunsa to paglayat-layat? The child is sleeping. No, naglip dito sa tiyan. So naa pa lang sa tiyan, intended to love the Lord. Dinduta ng kinabuhi ay. Ang mga tao ron, grabe tudluan nimo. Ginoo nagon-agon, higugmaon ang Ginoo. No, hasta ang mga religious group, nagbuhat na sila love God and fear God. No, higugma ang Dios o kahadluki siya. Pero asa ka sa sod, tuan dito ang pagpabadlong. No, nag-inom sa sulod, nag-away sa sulod, pero nasa gawa sa balay, nakasuwat dito higugma ang Dios. Bisag usab tudlo ang mga tao, Ginoo na naha, lisod kay higugmaon. How much more loving one another? Pero pasalamat ang mga kaigsuonan sa kinabuhi ni David kay ma-reflect yun nato. Ang iyang gisulti mga kaigsuon, ma-reflect nato sa atong Ginoong Hesukristo. So, dili siya lisod, dili siya imposible nga dunay mga tao nga maparihan nila. Kay si Kristo anak sa Dios, si David tao man. So, di na lang tamukuan nga si Kristo magod-agod, lisod kayo sundon.
Pero ningon baya ang Ginoo nga naghimo kong example para inyong sundon. Unya bayo ato magiingon Ginoo magud na siya. Di kita tao ra man ta. O nas David oh. Ginoo na ini. Tao man ni. So, it is not hard to love the Lord. But it is just a word for most Christians that I love the Lord. Because if you truly love the Lord, you need to listen to Him. You need to believe in Him. You need to obey Him. Nahitabo ba na sa mga Kristohanon? Isod kayo, ang pagtuman sa mga Christians kung mo agree ang ilang kaugalingon. I'm telling you mga kaigsunan, when God gives a command, you don't need to agree with Him. You just need to obey Him. Ang obedience, wala nang kinahanglan nga imo sa siyang i-approve before nimo buhaton. Mao na siya ang obedience. Diha nimo ma-reflect pod ang ginikanan og anak. Lisod kay sa anak mo obey sa parents. Kay mo may sugo sa Ginoo. Lisod sa husband mo higugma sa wife kay mo may sugo sa Ginoo. Lisod sa wife mo submit sa husband kay mo may sugo sa Ginoo. Kung asa ka gisugo sa Ginoo, tuang yawa nito magsingingon, hindi na mo kaya ayo dia. Nga di kita kabantay anak mga igsoon. Nataw man ta nga dili luwas. No, kung namatay ta bata tao libre. Pero nataw man tang makasasala. Ang nakanindot mga kaigsuonan, giduphan magunta ni Kristo. O kana nga paghigugma sa Ginoo diha nagsugod kang Kristo sa dihang atong nadawat si Kristo sa atong kasing-kasing. Wala ta ana sa dihang nagtubo ta, wala ta kanang paghigugma depende na kung angay makahigugmaon. Pero sa dihang naluwas ka, imo pa bang i-evaluate ang giingon ni Kristo before nimo siya paminawon og imong tumanon? Dili na. Mao na nga higugmaa ang Dios. Pasabot na nang higugmaa ang Dios, bisan pa og kanabitong nahigugma ka sa usa ka tawo, bisag unsa pa iyang gibuhat, imo magyud dawaton. Di ba? Dawaton nga kinasing-kasing. Ngano man, naay gugma. Unya ang Ginoo asa may sipyat niya. Pero ato siya gipakasipyat. Wala lisod kayo higugmaon. Pero nahimo man ni David. Nindot kay iya mga statement mga igsoon nga gibuhian. No? Naapa siya sa tiyan. Iyan ang giila ang Ginoo nga Ginoo. Letter B. They call upon God for deliverance. Wala sila nagpaka-maing-laki mga kaigsuonan, though thinking Jesus Christ is the Son of God. But remember, even Jesus Christ called upon His Father. Nagpakatao man siya, 100% human. So, ang pag-anhi ni Kristo diri sa kalibutan mga igsoon, dili na to siya pwede ingnon nga, ang Ginoo magud na siya, gihubo niya igsoon, gihubo niya. O gisulob niya ang 100% human. So, si David o si Christ, pareho sila. Pag naay mangaway nila, Lord, kita pag naay mangaway na to, may basta ta, Lord, o giaway ko, Lord. O bantay mo, Lord. Layo ra, no? Daghan pagkitag kat-ununon mga igsoon. Verse 11, unya 19 to 21. The Bible says, be not far from me, for trouble is near. For there is none to help. Nalimad ka ng iyahang nakita mga kaigsunan. O sa panahon ni Kristo, kisa may makatabang niya. Diba? Sa mga apostoles, hadlok man. Si David, mga igsoon, yun siya, ay kung palay Lord.
I'm in trouble. Grabe ang iyahang situation sa kinabuhi. Look at verse 19. But be not thou far from me, O Lord, O my strength, haste thee to help me. Deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Tanaw siya, tawag niya as Ginoo, my darling. Grabe na higugmaaw eh. Oh, kamo, husband and wife, kung kamo mag-away mo, darling pa may tawag. Galan naman, galan. Kung tinawagan na ninyo, darling, kung maayong buot. Pero mga igsoon kaniyo, nasakit. Ang tawag niya, my darling. So, ingon anak yun ang iyang heart sa Ginoo. Dili na ito ma-question mga igsoon. Makasama si David, yes, why problema, naanas Bible, nakita na ito iyang weakness mga igsoon. Pero, di magod nimo pwede tan-awon ang weakness sa usa ka tawo para imong i-judge siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Mo na sa naato karon. Never judge a person tungod sa iyang weakness because all of us naatay weaknesses. O kana nga weaknesses, dili siya pwede himuon nato nga barometro sa iyang faith sa Ginoo. Tanawan ko na mga Bible character mga igsoon, puros yun na yung mga weakness. Yun ito Joseph, it's a talk about ang iyahang pagkalig-on bahin sa babay. Pero dapat siya weakness, oy. Pero may siya may sigutan, grabe Joseph, oy, di ko matintal. Di ba kang yubuan ang good o kanang sanina, dagan, oy. Dagan palayo. Wala na, usaray Joseph. Pero, napo na weakness si Joseph. Dili pwede nga way weakness. Human being has a weakness. Natay strength, natay weakness. Pero, dili na to pwede mga kaigsunan nga, ato na lang yun i-printa sa iyang dagway, iyang weakness. Kuha na punta na, judgmental. Dili pwede. Always give a chance to a person to change. No? To upgrade. Kung imo na lang naglansangan nga kani siya, anak yun na siya. Pasag di siya kung siya mo'y bulansag siyang kagulingon niya, ingon, anak yun ko. Pero nung ka ikaw ingon, anak yun ka. No? Bisan gani kita, di ba ta kaingon, ingon, anak yun ta. Okay, open man ang pagtabang sa Ginoo na aman. Kung mo tawag ta niya. So muna si David, mga kaigsunan, grabe kayo, deliver my soul from the sword. No, ang sword diri nagrepresent tinuod gyud yung problema ha. O sa atong kinabuhi, pila na ka-espada niya. Giatubang. No, espada bisag asa. All over. Ang Ginoo ilang gitawag. My darling from the power of the dog. No, dog is a representation of the unbelieving people. Do not give my pearl to the swine and my words to the dogs. Verse 21. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn. Grabe kayo mga pamulungon ba yung kung atong imaginon ba, kung tinuod ko nga, kung ani nga klase nga inistoryahan, murag, kung dramatic kayo ba? Pero mo'y nasuwat sa Bible, mga igsoon. Unya, ma-reflect na to ang iyahang faith sa Ginoo, sa iyang prayer, save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorn. Ituog yun siya. That God can save him. God can help him. Kung ingon ana pa lang atong faith sa Ginoo, mga igsoon, makakita man tag lisod sa atong kinabuhi, pero kalmado ka ita because we know that God can help. Kung di pa niya ihatag diha sa panahon nga gusto nimong kuhaon ang tubag sa imong problema, mga kaigsunan, but di pa ihatag sa Ginoo, but rest assured that God is with us. Ingon ana ba imong attitude ba?
No, bisag naana ka sa one step na lang. Lord, one step na lang. Bisag ganing 1 second, pwede pa na. Milagruhan sa Ginoo. Kana pag step, pila ka seconds na, oh. Labi nag slow motion. Nothing is impossible with God. But just make sure, mga kaigsunan, that you are in His will. Mo na importante kay pagpaminaw, pagtuo, o pagtuman. Amen? Call upon the Lord. He will deliver you. Okay, sabay na problema ron. God is always waiting for us to call. Nalimad ka na, siya na nag-challenge na to, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Abi ni mo, wa na'y chance. Abi ni mo, wa na'y solusyon. Wa nang kakaibaw. Nothing is impossible with the Lord. So, sa testimony ni David, mga kaigsunan, makita na to, sama sila. Number two, the travail. The travail. Letter A, abandoned by God. Kay ba bantang si Christ wala gi-abandon, o si David wala gi-abandon. Pero dili sa nato ma-question, mga kaigsunan, nga nakaingon sila ana. Because sometimes God will delay intentionally. Dili pasabot nga ang Ginoo say malate man na siya. Dili gud malate ang Ginoo gyud, pero naa siya katuyuan ba? Maybe na siya gipalig-on sa imuha before niya tagtango na. Kay God has a reason always when He allowed things to happen sa atong kinabuhi. So, diri mga kaigsunan sa verse number 1 to verse number 5, Ingos Bible, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? Tanawan, di ba, pareha sa giingon ni Christ? Kita mo, makadungog tanay tao, mingon na ni, lain man, my God, gano'n ba na imo man nagibuhat? Lain magsumpay. Pero kani pakig-istorya ni David sa Ginoo, my God, why hast thou forsaken me? In verse number 2, oh my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent. Wa gay hunong, day and night. Mga igsoon, travail. Kasakit sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, usay, na-feel ni David, ani panahon na nga, murag talikdan siya da. Na-mention po na ni Christ, mga kaigsunan, in verse number 3, but thou art holy. Look at that. O thou that inhabitest the praises of Israel. Our fathers trusted in thee. They trusted, and thou didst deliver them. Lord, ako na po. Believer kay siya sa kaya sa Ginoo, mga kaigsunan. In verse number 5, they cried unto thee and were delivered. They trusted in thee and were not confounded. Now, do you believe that what God can do? Do you believe that God can rescue you? It doesn't matter unsa nga situation. Pero ang problema sa tao, manggod, namagod tayo attitude, kung makasata, murabag kita pa'y suko. Kabantay mo, attitude sa tao ba? Mo pa'y makasaba. Mo pa'y ka nang maglain-lain. Sa niya makasaba na ni mo pa'y magluod-luod. Naghamim simbahan, mga igsoon, maingo sa mensahe, di naman agad. Ako ba ng mensahe, iya manas Ginoo. Ako ba nangigo ang mensahe man. Di ikaw may gawali, pastor. Unyang way mensahe ako iwali, maigo ka? O magsigag katawan ako.
Tanpa naminaw mo. Ang mensahe sa Ginoo naag yun ay tumong. Kung naa siya igon sa imo ha, igo jud ka. Og sa diyang maigo ka, surrender na lang. Ayaw na lang sige og reklamo diha, rason. Surrender. Pangay pasaylo. O niya, pangayo sa tabang sa Ginoo, Lord, usba, para di na maigo sunod. Ano ba? Kaysa imo nung rasonan. O kabantay mo sa inyong anak, mas kusog mo rason kaysa mangay pasaylo. Inyong mga asawa. Ang mga banasan, parehara ng tawana. Bisag kinsa pa, basta makasama, usahay, ato usang kanabitang dipinsaan, before na to isurrender. Obstruction of justice mo na. Mao na mabunalan tas Ginoo, pag naay makita diha nga sala, no, di man na part sa imong kinabuhi. Gibutang na sa yawa mga kaigsunan nganong imo man ang dipinsaan. Og nakitaan sa Ginoo, giingnan ka sa Ginoo, naamay na kanang foreign object diha, tagtangon ta na. Ay sa Lord. Burak kang nanginguna na mga igsoon, ayaw. Surrender na yun. No? Abi nila, gyabandon sila, pero wala. Wala. God loves them. God loves us. And He will never abandon us. Tuhuy ang iyang pulong mga igsoon, I will never leave thee nor forsake thee. Letter B. Abused by his enemies. May kaaway, sakit na nadaan. Kanina natin kaaway ba? Pero i-abuse pa jud ka. No, tanawag yun sa man pag-abuse mga kaigsunan kani si David. His enemies have done several things to him. Unsa man ang gibuhat sa kaaway? Number 1, he is scorned and despised. Di ba? Pareha ni Christ po. In verse number 6, the Bible says, but I am a worm and no man. Laliman ka anak mga kaigsunan o sa pag-ila niya sa iyang kagalingon. I am nothing. A reproach of men and despised of the people. Naon ni mo kinsa is David gani? King. Di kita kinsa kita? Kung. Sige lang tag kung. May klaro ito pagtuo. Si David hari na ni mga kaigsuonan. Pero ang consideration niya siyang kagalingon, no man. Kita, kailan ako. Wa mo sila respeto na ko. Wa mo kailan ako. Ganang tao eh. Pero makupyan na ito ng attitude ni David mga kaigsuonan. Nindot kayo. Namagay mo score na to. Namagay mo despise na to. Pero para di ka masakitan, ayaw huna-huna ang mas dako ka kay niya. Kana ba? Mura na siya o kanang sige lang, sawayan lang ko ninyo. Salwayon bitaw ko. Ano ba? O sa martial art pa, wala ni mo gisugat ang force. Imo lang gipadiritso ang force, o niya, mura na kag niuyo niya, pero labog niya ito. Di ba? Sugata kay ang kaning mga despisers, mga kaigsunan, sugata. Di ba? Napay signal number 2. Sugata! Signal number 3. Di ka na buhulong. May pambagyo kay signal number 4 na gani, wa na. Padung na mo pahuway. Pero ang kaning mga despisers, ay di ka na kamaw pahuway mga igsoon. Basta imo nang sugaton, mas grabe ang puwersa sa pagbalik. So, susama sila mga kaigsunan, abused by their enemies.
Number 2, tanawa. He is mocked and insulted. Nahitabo ba ni kang Christ? Yes. Look at verse 7 and verse 8. The Bible says, all they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip. They shake the head, saying, he trusted on the Lord that He would deliver him. Let Him deliver him, seeing He delighted in him. Insulto. May patong hari, mga kaigsunan, nga nangitag Daniel, asa na magkadong? Siya pa'y nag-challenge ni Daniel. Ampo sa imong Ginoo kay makatabang siya nimo. Pero kani sila, mga kaigsunan, lahi og tono. Di ba? Ang ilaha is murag ilang kuan, ilang BBI ba? Si David, o tawag na si mong Ginoo, na magkakay Ginoo ka, murag yana ba? Murag sakit lang kung bisayon kay og in English, murag di makay sakit paminawon. Pero kanang binisainon ka nga, oh, na magkakay Ginoo, ganong ari man kanako ngayo. O di ba, kuan na, BBI na. Adto pa ngayo sa imong Ginoo. Yan na ba? So, gingon ana si David pagsulti mga kaigsunan. Salig magkana siya sa Ginoo. Nga, i-deliver siya sa Ginoo. Let Him deliver him. Nalimbang kang kisa ilang atake ani ang Ginoo. Seeing He delighted in him. Mura bag ilang gigna ng Ginoo ba nga, nag-delight din mo. Luwasan eh. Na hitabo sa na ni Christ. Number 3. He is viciously attacked by his enemies. Grabe ang pag-attack mga kaigsunan. Mura ba og kanang puwersa, ang tanang puwersa magihatag na sa pag-atake. In verse number 12 to 13, in God's Bible, many bulls have compassed me. One, ang kanilang usa ka bull, mga kaigsunan, kuyaw na kayo ni. So, ang iyang description sa atake sa iyang mga kaaway, na, many bulls have compassed me. Strong bulls, mga kaigsunan, of Bashan have beset me round. Strong. Buyo kag bull. Strong na daan. O niya, gi-identify pag yun niya nga strong. Dili ni basta-basta nga problema niya. Verse 13, they gaped upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. So ginganga og ayo ang baba nila mga kaigsunan, murag nagtunlod siya ba? No, kita ka usay makita na yaw-yawan kayo ang imo makitaan ba giya na nga alingagdag. Kapuya paminaw na nangyayana, oy. Pero kani kay murag ready to bite na sila. No, dako na kayo murag decided na gyud mga pasakitan gyud siya. Viciously attacked by his enemies. 16. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierce my hand and my feet. O diba si Christ the same? Mga igsoon, mangutana ko ninyo. Kung ingon ani na klase na ang inyong na experience sa pag-atake sa kaaway, musimba pa ka? Ang ato man dayong i-omit ang pag-aniban sa simbahan? Mao nang way solusyon. Kay kung kanusa ka na ginahanglan og ayaw ni Kristo, diha magkamutalikod hinoon. Na pagutan na nagud sa mga rason sa mga Kristiyano ganon di sila kasimba. Kulang sa panginahanglan. O di ba siya may nagsaad nga ako katagaan sa imong panginahanglan? Giaway. O di ba ningon siya nga vengeance is mine, saith the Lord? Naglibog ka. O di ba ningon siya nga I will give you wisdom?
I will help you understand. Naa niya tanan. Pero, tungod sa atong problema, mga kaigsunan, nangita tag solusyon dito, atong gibiyaan ang naa na untay solusyon. Mao na nga gihatagan nato ang kaaway og more power to destroy us. Dapat adto gitas Ginoo gyud. Adto gitas Ginoo. Okay? So, in number 4, His life is poured out like water. Look at verse number 14. In verse number 14, the Bible says, I am poured out like water. I-try ko noong kanang buog tubig, di ba? Wala na. Scattered. Anod. Mura na ko og kanang gilabay na ba? Wa man gingon dire giyabo sa baso. Gibubo sama sa tubig. Poured out like water. Number 5, His bones are out of joint. Pari-pariha gid sila ni Christ. 14 and 17. Balik ko na itong basa ang 14. Unya ato ta sa 17. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. All my bones, all my bones are out of joint. Grabe na ni problemahan ni oy. In verse number 17, I may tell all my bones, they look and stare upon me. Gitanaw na ko sa akong mga bukog. Nagka-detach mga kaigsunan. Nay panahon nga kanang sakit ang lawas, marag di ka ganahan mo lihok. Pero pasalamat ka kay imong bukog wa pa na nag nag-attach pa na ba? Pero kaning problemahan ni David, mga kaigsunan, ang iyang feelings, naga-detach na iyang bukog. Wala na siya strength. Mura ko siya tubig ang ibubo. So, kung imong imaginon nga, ang iyang mga bukog, wala ba? Out of joint na. So, mura na siya og lupay-pay. Paita ni problema, ha? Number 6, His heart is melted like wax. Napa ba? Wala na, nalanay mga kaigsunan ng iya kasing-kasing. 14 gyapon. 14. The Bible says, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. Mura ba o kanang wa na? Pero bisag ingon ana ang tan-aw niya siyang kugalingon, ang nagpalig-o niya pagtuo gyapon sa Ginoo. There is hope in the name of the Lord. Number 7, His strength is totally dried up. Ug gana gyud ang iyang kusog. In verse number 15, the Bible says, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws, and thou hast brought me into the dust of death. Wa na, di nakasulti. Nakasuway na mabog problema nga murag bisag usa ka word di nakakaingon ba? Sa kasakit sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, sa sitwasyon nga murag di ka kadawat ba, murag wa na kay kasulti bitaw.
Nakita na ko itong news katong iyang anak, bungtong anak, sakay atong series. Lilmang ka, bungtong anak. Ni uli, gikan sa school. Okay, December good bakasyon. Na-appeal man siya hug atong series. Murag dili matakdo lang mga istorya oy. Hasta tong inahan nga ang iyang anak nga babay nga na ospital pa pero namatay gyapon. Ing ana ba kung mahitabuan kay kun ana bitaw? Ako gibutang ang ilang tiil bitaw sa ako tiil gibutang ako sa ilang sapatos. Mag-imagine ko may anak di ko pa interview murag wa ko isulti. Sakit kayo na. No? So, ma-feel na to mga kaigsunan ganing sitwasyon ni David. Wa na gyud siya kusog. Dapat gipunan pas number 8. His hands and feet are pierced. In verse number 16, the Bible says, "For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierce my hands and my feet." Diba, mo say gibuhat nila ni Christ? Gi-pierce nila. So, abused by his enemies. And lastly, number 9, his clothes are divided up and gambled for. Or kinumdum mo sa kang Christ? Kato mga soldiers, gikuha iyahang robe. O diya, ilang gikaslats. In verse number 18, the Bible says, "They part my garments among them, and cast lots upon my vesture." Pare-pareha yun eh. So kung imagine ni mo mga igsoon, nahitabo sa kinabuhi ni David, pero ang beauty ba, sa nahitabo siyang kinabuhi, na kuan, na prophesy, ang mahitabo kang Christ. I believe si David, wag siya idea ani. Pero ang tanan niya gipanulti, tuan nakita sa nitabo ni Christ. It is the working of God. Muna sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kung ipaagi ta og mga kalisod, mga tao, awayon ta, wa ta kahibaw ngano, ayaw na lang sakit-sakit diha. Ayaw surrender. Pwede rin mo ino na Ginoo, Lord. Murag, imo sila kopyahon ba, Lord, ila kong gilansang, ila kong... Ay nakanindot na atay maignan. No? Kaysa imong iingon dito sa mga tao nga way gugma nimo. Kaysa imong i-publish diha sa Facebook nga ikaw rin sawayon sa mga tao. May pa mo adto ka sa imong closet and have a close meeting with God. Adto ka hilak niya. Adto ka sumbong niya. Because only God has a very definite solution for any problem that we have in our life. Are you listening? O ganong kani, literal man nga problema ni David because nasuya niya, labi na si King Saul, nasuya niya, mga kaigsunan, o kana hari na nasuya ni mo. Dili, madelikado imong kinabuhi. Pero ganong nahitabo man sa kinabuhi ni Christ, sama ani. Because of our sins, dapat hinuklugan na ni mo, igsoon. Bakay ko taluuyan, David, no? Luoy kay David, gikontrahan man. Pero si Kristo, gikontrahan para nato. Iya rin giagian mga kaigsunan ang mga kasakit para nato. So hinaot pa, igsoon nga, kaning padung sa crucifixion ni Christ ba, atong may dumduman, grabe, ilahang gibuhat, oy. And it is for us.
Imagine na mo giingon sa Bible, every stripes, kasakit ana, one stripe. May tagsanina, okay, stripe. Every stripes, we are healed. It is for us. Iya pag-antos atong kaayuhan. Unya karon giingnan ta nga higugma ang Ginoo. Laban ako Ginoo. Unya asa man imong kinabuhi? Nakit-an ba ang paghigugma nimo sa Ginoo? Muna tagsa-tagsa tag magutana sa tungkol galingon igsoon. Unsa man gyud nimo ka-love ang Ginoo? Sabi atong groom as a church. Siya ang groom sa church. Do you really love the Lord? O, doonaan na ninyo. Dapat inyo nang i-kuan, inyo nang by heart yun ba? Lord, sorry kaayo. Kay tagsara ka, nako, binumduman. Magluod ba gani mga asawa nga, mulakaw ta, di ta kahinumdum nila? Hello? Kaya naman, mulakaw ka, tibok adlaw, wadyo kay kuntak-kuntak, asa na ka? O kamo mga asawa nabilin, malipay mo. Unsa na ka, ano na ano ito, video ka, reporting. Kinahanglan na kag reporting, ana. Naminyo naman. One flesh. Kung di ka ganahag reporting, ayaw binyo. Kay normal na nga mag-report yung ka. Kuyawan man na imong better half. Nalimad kag bawa na ka, di katunga na lang siya. Incomplete na. Kasi may malipay, ana. Pasalamat ang mga kaigsunan nga bisan sa kinabuhi ni David, ma-reminded ta sa gibuhat ni Christ. And I hope, mga kaigsunan, nga kaning gibuhat ni Kristo sa ato atong yun ning ibay heart yun. Ayaw yung kalimti. Do not allow situations nga makapakalimot nimo sa gibuhat ni Kristo. Do not let problem overshadow the sacrifices of God, of Christ para nimo. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful time that you allowed us to be reminded, O Lord, kung unsay nahitabo nimo dito sa cross. And before you are crucified, giunsa ka pag sakit, pagsaway, tanan gibuhat nila, pagpakaulaw. Sama sa nahitabo kang David. And we thank you, dear God, for refreshing it into our memory. And please help us, O Lord, that we are not going to misplace our life. Help us, Lord, that our life must be in your will, so that we could let you use us and not the devil using us. Thank you, Lord, for this opportunity to pray together. And please bless us, dear God, that our faith will be united as we pray together. And this is for your glory, O Lord, we pray in Jesus' name.